So, lahat naman po tayo mga sangkay, ramdam na po natin yung talagang namang hindi na po nakakatuwang init ng panahon at buong mundo nakakaranas nito, lalong-lalo na po dito sa Asia. Ngayon, saan nga ba talaga nanggagaling itong sobrang init ng panahon? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Ito, mahalaga po yung topic natin ngayon mga sangkay dahil nga po lahat po tayo, may aircon man wala yung bahay, damang-dama po ito mga sangkay dahil nga po kahit yung mga aircon ngayon halos hindi na po kayanin. Kahit sa mga sasakyan mga sangkay, marami po sa mga nagda-drive ng kotse o kung ano pa mang mga sasakyan, ang nagsasabi mga sangkay na hindi na rin po kinakaya halos ng kanilang pampalamig. No? Ngayon, pag-usapan po natin, saan nga ba talaga ang pinanggagalingan nitong sobrang init ng panahon ngayon na nararanasan not just in our country but for many nations, mga sangkay, na nadarama ito, lalong-lalo na po dito sa Southeast Asia. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, mga sangkay, 1.2 million subscribers na po tayo dito. Parami po tayo ng parami, paangat po tayo ng paangat. Kaya naman, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, ito na yung chance mo na mapabilang dito sa napakaraming mga solid sangkay. So, ang gawin mo lamang, hanapin nyo po ito sa, hindi mo na kailangan palang hanapin. I-check mo po sa ibaba, meron po diyang subscribe button. Ito mismo pinapanood nyo. Pindutin nyo po yung subscribe, tapos pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Okay? Napakadali, diba? Ngayon, sa mga nanonood po sa Facebook, syempre wag niyong kalilimutan i-follow ang ating Facebook page. Super duper dali lamang po niyan mga sangkay. Ito na nga, pag-usapan po natin ito. Ngayon may mga ni-research kasi ako dito. Saan nga ba ito nanggagaling? Mga sangkay, ano nga ba ang pinanggagalingan nitong matinding init ng panahon? Ayan. Maya, tingnan po natin mga sangkay. Pero ito muna, balik po tayo. Ito yung kasalukuyang nangyayari ngayon. Dito pa lang po sa Southeast Asia na mayroon pong heatwave na nga po ang tawag nila dito Okay? Ayan po. Heatwave na po ang nararanasan daw dito sa Southeast Asia, including itong bansa natin. On the streets of Ho Chi Minh City in Vietnam. Ito. Sa Vietnam, pinakita dito anong sitwasyon nila mga sangkay. Halos kaparehas din po sa Pilipinas. It's a struggle for many to get through the day. Vietnam po ito mga sangkay. Đi làm mệt hơn. Hawig lang din ng Pilipinas kung titingnan, pero malinis nga lang doon. It's so tiring pushing this cart under in this heat. I am used to the work, but with the heat, it's unbearable. The heat wave is having a widespread effect. The whole city is under a heat wave and it's affecting life in the city. Many children fell sick due to the heat. We don't have the infrastructure needed to adapt to hotter weather. Okay, so doon ito sa Vietnam mga sangkay, doon dineclare na po talaga na merong heat wave. Ewan ko sa Pilipinas, ang tawag kasi sa atin mga sangkay is heat index. Hindi ko masyadong matukoy ito mga sangkay. Ano nga ba ang kaibahan ng dalawang to? Heat wave at heat index. No? Pero sa international news kasi, ang tawag na po nila sa matinding init ng panahon ngayon na tuloy-tuloy sa Southeast Asia ay heat wave. So ito po ay sa Vietnam mga sangkay. Problema po sila doon kasi kahit po yung mga pinagawa nilang infrastruktura daw, mga sangkay, parang ang hirap na rin po ang hirap na rin pong sandalan ng isang tao dahil nga po sa sobrang init. It's a similar scene in the Philippines. Ito sa Pilipinas. Filipinos in Manila are trying to cool down any way they can. Kahit nakapayong kami, nagbabounce na yung init. Okay, kahit daw po sila nakapayong, nagbabounce yung init, which is totoo mga sangkay. Pag lumabas ka ng bahay, hindi lang kasi init mula sa itaas yung nararamdaman, maging po mula sa ilalim po ng yung sa semento o sa lupa mga sangkay. Kaya nasasabi nila na nagbabounce yung init. So, nagtatagpo mga sangkay ng paggigitnaan. Kaya kahit nakapayong, salong-salo po talaga ang init ng panahon ng buong katawan. Even if we have an umbrella, the heat hits us in our faces.
Thousands of schools across the Philippines suspended classes earlier this month. Ayan, binalita na po dito mga sangkay sa international na maging ang mga eskwelahan sa Pilipinas nag-close na rin. Or switched to online learning due to the scorching heat. The annual dry season has already started in some provinces in Indonesia, Ito, Indonesia naman mga sangkay. Same situation. which can result in more intense heat due to reduced cloud cover. Scientists say this month's extreme heat is partly due to the second year of the El Niño weather phenomenon. So dito mga sangkay, alam po natin ito, isa sa dahilan kung bakit sobrang init ng panahon ay dahil po sa El Niño. But, sa likod ng El Niño, ang nagpapalala nito mga sangkay ay ito pong climate change. At mamaya, pag-usapan po natin yan. As well as climate change. Laporan Januari, Februari, Maret selalu di atas. This was the hottest 3 months in 100 years of observation. It shows that this year is likely to reach the hottest global temperature in history. And it's likely this April will be the hottest on record too. Grabe, no? So, El Niño and climate change. Ito po yung punot dulo, mga sangkay. Okay? Highlight po natin. Ang pinakadahilan kung bakit nangyayari ito sa ating mundo, itong ganitong klaseng tumitinding init, dahil po sa El Niño at climate change. In Thailand, the annual Songkran Water Festival over the weekend battled Ito, sa Thailand naman, mga sangkay. high temperatures in the traditional way. The Thai Ministry of Public Health warns that temperatures in many areas are said to exceed 40 degrees Celsius. UNICEF warns that high temperatures and humidity this month could put children at serious risk of heat-related illnesses, including breathing problems and cardiovascular disease. Back in Vietnam, motorbike taxi riders, like So, sa Vietnam, mga sangkay, balik ulit. millions around the region, have no choice but to work outdoors all day in the searing heat. I spend a lot of time out on the street, and this hot weather is hurting me. Grabe. Experts say the heat is likely to continue for weeks. Jessica Washington, Al Jazeera, Jakarta. Okay, so itong init mga sangkay, hindi lamang magpapatuloy ng kumbaga hindi po ito mapuputol ng ilang linggo lamang. Matagal po. Hanggang May pangaraw po ito mga sangkay. Ngayon, ulitin ko, ang pinakadahilan, ang pinagmumulan po nito mga sangkay, itong ganitong klaseng sobrang lala ng init ng panahon ay ang El Niño at climate change. So, may El Niño, pero itong El Niño mga sangkay, dumadaan lamang po ito. Baga ilang buwan lang. Pero itong climate change, ito po yung pangmatagalan. Ito po yung nagpapalala ng sitwasyon, mga sangkay, kung bakit ang lala ng init ng panahon. Ngayon, kahit basahin po natin dito, ito, extreme heat. Extreme heat is a dangerous weather condition that is becoming more common and severe as climate change warms the planet. So itong extreme heat, itong nararanasan daw po natin na malalang init ng panahon. Ito daw po ay napakadelikadong weather condition na nagiging common na lamang po dahil sa severe, lumalala daw po itong climate change na nagpapalala ng init sa ating planeta. Ayan, mga sangkayo, very na lang, common, kumbaga, madali pong maintindihan yan. Bakit mainit ang panahon? May climate change. It is the leading weather-related cause of death in United States. Grabe, no? Ito daw yung leading na weather-related cause of death doon daw po sa United States. And significant and likely undercounted cause of death worldwide. May pambihira mga sangkay. So, itong init ng panahon, talagang lumalala mga sangkay at ayon po dito in addition to its health effects, extreme heat can damage roads, electrical wires, and other infrastructure. Stress energy system as air conditioners draw more electricity. Okay, so nakakapag-damage daw po ito at nakakapagpabagsak ng crops and livestock.
at nakakapag-contribute sa mga natural disasters, kagaya na lamang po ng droughts and wildfires. Ito po yung mga pagkatuyo, no, ng mga katubigan o mga pinagmumulan ng tubig, yung fresh waters, at pagkakaroon po ng mga sunog sa kagubatan, which is kahit sa Pilipinas nangyayari. So ito mga sangkay, malinaw na dahil po sa climate change, lumalala ang sitwasyon. Ito pa, across the globe, hot days are getting hotter and more frequent. Parang naging normal na lang po talaga ang lahat. Ayun, no? Ito daw po ay naging normal na lamang. Noong 2023 nga, mga sangkay, diba? 2023, yun daw po yung pinakamalalang init ng panahon. Yun daw po yung pinakamalalang init na naranasan ng ating mundo. Pero mukhang malalampasan yan sa panahon natin ngayon. 2024. At habang tumatagal ang panahon, lumalala po ng lumalala ang init. Bakit? Dahil po sa climate change. Ayan, no? Mga sangkay, nagiging common na lang daw po dahil nga po sa severe climate change. Yan po yung realidad na nagaganap ngayon. Kaya kung may magtatanong sa inyo, bakit nga ba mainit ang panahon? Ay, dahil po sa climate change. Pinapalala ng climate change itong El Nino. Okay? So, yan po. Ano po ang inyong opinion mga sangkay? May mga naiisip ba kayong dahilan? Well, just comment down below ano po ang inyong mga saloobin. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Ito po. Hanapin niyo po ito sa YouTube o di kaya makikita niyo po yan ngayon sa inyong mga screen. Ito mismo pinapanood nyo. I-subscribe nyo po, i-click ang bell at i-click nyo po yung all dahil dito nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon na nakasulat po sa Biblia. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.